Nagsimula ng exodus para sa magbabalik Maynila matapos ang undas. Alamin natin ang update sa Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Live mula sa NLEX. Just, kumusta ang sitwasyon dyan? George, gaya ng mga inaasahan sa mga oras sa ito, marami na sa ating mga kababayan na bumabalik sa Maynila matapos ang long weekend dahil sa undas. Sa katunayan, marami-rami ng motorista ang bumabagtas ngayon dito sa NLEX. Alas 5 pa lang ng madaling araw. 4 o'clock na morning. The morning, Nayuyus kami sa ating alis kami ng tanghali na napaka-traffic daw. October 31 po, October 31, anong oras po tayo umalis? 4 o'clock na morning. The morning. Alas 5 pa lang ng madaling araw nang bumiyahe sila Marichu Santos kasama ang kanyang pamilya pabalik ng Maynila ngayong araw ng linggo. Umuwi raw kasi sila ng Nueva Vizcaya nitong October 31 para bisitahin ang kanyang ina ngayong undas. Kasi iniwasan namin traffic dito eh. Nueva Vizcaya, and you guys are going where? Going back to Rizal. Ready na rin mag-back to work si Teacher Santos sa FEU habang back to school naman ang kanyang mga anak. Si Billy John naman na nagtatrabaho sa BGC. Uwian siya araw-araw mula Marilao, Bulacan pero papasyal naman daw sila sa Maynila ngayong linggo kasama ang kanyang mag-ina. After pumunta ng sementeryo, ayun, papasyal kami sa Manila. Ayun, maghanap ng magandang coffee shop sa Rizal. Habang maluwag-luwag pa ang kalsada sa expressway, sinamantala na ito ng ilan na nag-long weekend sa probinsya para hindi nila sila sumabay sa inaasahang dagsa ng motorista na inaasahang magdudulot ng mabigat na trapiko. Nitong linggo ng umaga, maluwag ang pagbaybay ng aming team sa NLEX Bukawi, Bulacan southbound. Sa traffic update report ng NLEX, alas 12 nitong tanghali ay maluwag pa sa Balintawak, Mindanao Avenue at Bukawi Toll Plaza. Pati na ang northbound at southbound lane ng San Fernando. Sa panayam sa programang Point of Order ng Abante sa NLEX, ngayong hapon mamayang gabi hanggang early morning bukas ang inaasahan nilang peak ng mga motoristang pabalik sa Maynila. Handa rin daw ang NLEX sa build-up ng mga sasakyan sa mga tollgate. Opo, tuloy-tuloy pa rin naman po yung ating mga dagdag deployment ng aming mga personnel para mag-assist po dito sa ating mga babayan ng biyahe. At ganun din po na tuloy-tuloy pa rin po na wala pa rin po tayong mga lane closure, mga road work. Open po lahat ang ating lanes hanggang bukas na po yan. Ayon pa kay Ignacio, ipapatupad pa rin hanggang alas 6 ng umaga sa Lunes, November 3 ang free towing para sa Class 1 vehicles. Sa SLEX naman, maluwag pa rin ang kanilang iniulat na traffic update as of 1 p.m. sa northbound at southbound lane sa kahabaan ng Alabang patungong Santo Tomas. George, nagpaalala naman ang pamunuan ng NLEX sa mga biyahero na i-check ang kanilang mga sasakyan bago bumiyahe at dapat maayos din daw ang kondisyon ng mga magmamaneho para matiyak na ligtas at walang aberya sa kanilang biyahe. Sa mga oras na ito, dito sa Balintawak Toll Plaza, makikita natin yung build-up ng mga sasakyan sa southbound lane. Kumpara kanina, George, mas marami na yung mga sasakyan na bumabagta sa southbound lane dito sa NLEX. Balik sa iyo, George. Well, just may major incidents ba na nangyari along NLEX at SCTEX itong mga nagdaang mga araw?
George, ayon kay AVP Robin Ignacio, wala namang naiulat na major incidents nitong mga nagdaang araw sa NLEX at SCTEX. Pero nitong umaga may minor incident na nangyari sa kahabaan ng Candaba Viaduct at mayroong nagtamo ng minor injury. Pero ayon kay Ignacio, kaagad naman din daw na clear ang insidente. George? Kumustahin ko na rin itong One RFID policy para sa lahat ng expressway. Kumusta yan? Gumana ba, Just? George, kanina nga kinamusta din natin yan kay Robin Ignacio. Bagamat hindi na nila maisa-isa kung sino yung nag-register para sa Unified RFID, umaarangkada naman daw yan ngayon sa mga biyahero dito sa NLEX. Nauna na rin itinuro ng Department of Transportation, George, kung paano mag-register yung mga may gustong iisa na lang yung kanilang RFID. Libre at optional ang pag-register. At sabi nga ng DOTR, una, kailangan nilang mamili kung ano yung preferred RFID service provider nila, AutoSweep pa o EasyTrip. At doon sila mag-register online. Pangalawa, kapag nakapag-register na sila, pwede na lang ipatanggal yung RFID sticker na hindi nila pinili at magpalagay ng bagong sticker sa mga authorized customer service centers na pinili nilang provider. At pangatlo, pwede na nilang loadan yung niregister nilang account. Ngayon, George, ang kadalasang tanong din kasi dyan, paano naman yung mga load ng mga RFID nila noon? Sabi ng Department of Transportation, George, pwede nilang ipa-refund o ipa-transfer yung kanilang load doon sa napili nilang provider at sila na rin daw yung magpa-process ng transfer. George? Maraming salamat, Just Ignacio live mula sa NLEX.